Ano nga kaya ang pwedeng mangyari kapag ang simpleng inggit ay maging isang matinding obsession? Kapag ang kagustuhang magkaroon ng kung ano ang meron ang iba ay maaaring sumira ng lahat? Alamin natin kung paano ang simpleng inggit ay nauwi na sa mas mapanganib na bagay. Hanggang saan pa kaya ang kayang gawin ng isang tao? Magiging masaya ka kaya sa huli kapag nakuha na rin ang lahat? Pakinggan natin ang kwento ni Feli, isang babaeng hindi nakukontento sa kung anong meron siya. Bago ko po umpisahan ang ating istorya, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe bilang suportan sa channel na to. Umaga pa lang noon, pero hindi sa mga gawaing bagay nakatuon ang atensyon ni Feli. Nakatayo siya sa gilid ng pintuan at mahigpit na nakahawag sa doorknob habang pasimpleng sumisilip. May dumating na naman kasing delivery truck sa harapan ng bahay ng mag-asawang Mang Tony at Aling Juliet. Kitang-kita niya kung paano ibinababa ng mga lalaki ang isang modelong refrigerator. Bagong refrigerator naman ngayon, hindi ba nauubusan ng pambili ang dalawang mag-asawang yan? Sa labas, pinapanood naman ni Mang Tony ang mga delivery man habang maingat na inilalapag ang bagong gamit nila sa loob ng bahay. Nasa tabi niya noon si Aling Juliet na napakalapad ng ngiti habang nakatingin sa iniaayos na refrigerator. Ang ganda-ganda naman nito, Tony. Sobrang bait talaga ng anak natin at sobra-sobra naman na yata ito. Gusto lang siguro ni Rachel na maging komportable tayo dahil na rin sa mga sakripisyo natin na nasaksihan niya. Tila nawasak ang mundo ni Feli sa nakita. Nakaramdam siya ng inggit dahil komportable ang buhay ng dalawang mag-asawa. Samantalang siya, halos hindi na alam kung paanong pagtitipid pa ang gagawin. May mga luma naman siyang gamit at maayos pa ang mga yon. Ngunit pakiramdam ni Feli na pag-iiwanan na siya ng panahon. Tinikom niya ang kamao niya sabay sarado ng pintuan. Kung anong meron sila dapat meron din ako, nanggigigil niyang sabi. Hindi nakatulog si Feli ng gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang modelong refrigerator. Ini-imagine niya ang sarili niyang siya ang may-ari noon. Marahanang hinahaplos ang bukasan ng ref gaya ng ginawa ng mag-asawa. Naiisip niya kung paano mapapatingin ang mga kapitbahay niya, kung paano maiinggit ang mga ito sa bago niyang gamit. Kinabukasan, malaking desisyon ang ginawa niya. Malakas na busina ang narinig noon. Isang truck ang huminto sa harapan ng bahay nila Feli, bumaba ang mga delivery man at dahan-dahang binaba ang halos kaparehong modelong refrigerator nila, Aling Juliet. Napangiti si Feli, pakiramdam niya ay nanalo siya sa laban na siya lang naman ang may alam. Sakto namang lumabas si Jemuel noon, ang asawa ni Feli. Napatigil ito nang makita ang bagong gamit nila. Ano na naman ba to, Feli? Ano pa nga ba, edi refrigerator? Saan ka naman kumuha ng pambili? Humira muna ako ng magkano kay Rowena. Feli naman, ilang beses na kitang sinabihan wala na tayong pera, puro na tayo utang. Kung kaya nilang bumili, dapat kaya rin natin. Napakakitid talaga ng utak mo! Napailing na lang si Jemuel, halatang hindi na niya alam kung paano niya pa maaawat ang asawa. Pagalit itong pumasok sa bahay nila at hindi na pinakinggang pa si Feli. Paglapag ng refrigerator sa bahay, agad na hinaplos ni Feli ang bagong gamit. Napangiti siya gaya ng inaasahan niya. Bagay na bagay ito sa kitchen nila pero kahit na meron na siyang refrigerator, hindi pa rin siya kontento. Para bang hindi pa sapat yon para sa kanya, napakaganda. Bagay na bagay talaga to dito sa kitchen namin, hehehe. Sigurado akong maiinggit ang mga kapitbahay namin na ngayon. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalalim ang pagkainggit ni Feli. Hindi na lang niya basta gusto ng magagandang gamit, para sa kanya kailangan niyang patunayan na hindi siya magpapahuli kila Mang Tony at Aling Juliet. Tuwing may dumadating na bagong gamit sa bahay ng dalawang mag-asawa, gusto niya ring makuha yon. Isang hapon, habang abala siyang nagwawalis sa harapan ng bahay niya nang makita niyang may panibagong delivery truck na huminto sa tapat ng bahay ng mag-asawa. Agad siyang huminto sa pagwawalis at pinanood ang mga delivery man na nagbababa ng isang set ng wooden sala set. Aba, ang ganda naman yan, Tony. Pagsabihan mo naman ang anak natin na si Rachel sobra-sobra ng mga ito. Gusto lang naman ng anak natin na komportable kang nakaupo habang nanunood ka ng mga paborito mong drama sa TV. Hehehe.
Nabanggit ko kasing halos hindi ka na nakakagawa sa bahay kanunood. Mahigpit na hinawakan ni Feli ang walis habang matalim na nakatingin sa dalawang mag-asawa. Kinabukasan, isang delivery truck naman ang huminto sa bahay nila Feli. Bumaba ang delivery man, dala-dala ang parehong wooden sala, set na idineliver sa mag-asawa. Pakiramdam ni Feli noon ay nakaunggos na naman habang nakaupo at hinahaplos-haplos ang upuan ng sala set habang nanunood. Pagdating naman ni Jemuel, agad na bumungad sa kanya ang nakasandal pang asawa niya sa upuan at nakataas ang paa sa mesa. Napahinto siya, kumunot ang noo, pagalit itong nagtanong, ngunit hindi man lang siya sinulyapan ng asawa at patuloy lang ito sa panunood ng TV. Feli, ano na naman to? Maayos pa naman yung dati ha? Ilang beses ba kitang dapat sabihang tama na? Hindi na nga tayo makabayad sa dami ng utang natin, tapos kung ano-ano pang binibili mo. Basta, kung kaya nila Juliet, kaya rin natin. Lintik naman Feli, may anak silang nagbibigay ng pera nila, tayo wala andun nakatambay. Baon na nga tayo sa utang, hindi mo ba naiintindihan yon? Pero imbes na makinig, kinuha ni Feli ang remote at inilipat ang palabas. Natahimik na lang si Jemuel. Parang hindi siya makapaniwala sa nagagawa ng asawa niya nang dahil lang sa mas nakakaangat ang mag-asawa kesa sa kanila. Nagtungo ito sa kwarto at malakas niyang isinara ang pinto. Maraming nakarinig sa pagtatalog yon nila Feli at Jemuel. Kawawa naman yung asawa niya. Kayod ng kayod tapos siya lustay lang ng lustay ng pera. Kung ano-anong binibili at nakakautang pa. Kaya nga gusto kasi laging nakasunod sa uso, kahit na umutang na para lang makabili ng ganon. Alam ni Feli na pinag-uusapan na naman sila sa labasan, pero wala na siyang pakialam. Ang gusto niya lang noon ay makuha ang lahat at hindi malamangan ng kahit sinong kapitbahay niya. Kinagabihan, tahimik na nakaupo si Feli sa sala, nakabukas ang TV nito ngunit hindi roon nakafocus ang atensyon niya. Malalim ang iniisip niya, puro problema ang nasa utak niya. Mga utang na hindi niya alam kung paano nila babayaran, pati na rin ang mga taong pinangakuan niya. Ilang araw na rin siyang hindi kinakausap ng maayos ni Jemuel. Halata kay Feli na hindi siya komportable sa ganoong pakikitungo ng asawa. Ganun pa man, wala pa rin siyang balak akuin ang pagkakamali niya. Kasalanan nila tong lahat! Kasalanan nila! Nakaikom ang kamao niya habang isinisisi sa mag-asawang kapitbahay ang lahat. Sa isip niya, kung hindi dahil sa kanila, hindi sana siya nakakaramdam ng ganoong inggit. Hindi sana dadami ang utang niya. Lahat ng paghihirap niya sa buhay at lahat ng nararanasan niya ay dahil sa kanila. Naputol ang pag-iisip niya nang bumukas ang pintuan. Kadarating lang noon ni Jemuel galing sa trabaho. Halatang pagod na pagod ito. Hanggang kailan mo balak magpanggap, Feli? Hanggang kailan mo ko ipapahiya sa mga taga rito? Kung mas malaki lang sana ang kinikita mo, edi sana hindi tayo ganito. Ako pa ngayon ang may kasalanan? Dahil lang hindi ko kayang ipantay ang estado ng pamumuhay natin dyan sa mag-asawa sa kabila? Kung hindi lang din naman sila nagpapakita ng kung ano-ano, hindi ko mararamdaman na nagkukulang tayo. Hibang ka na ba? Hindi sila ang may problema, Feli. Ikaw! At yang pagiging inggitera mo ang problema. Malakas na isinara ni Jemuel ang pintuan. Iniwan niya si Feli roon. Buhat ng makipagpaligsahan si Feli sa mag-asawang kapitbahay nila, wala ng araw na hindi sila nagsagutan ni Jemuel. Mahigpit niyang pinagsalikot ang mga kamay habang unti-unting nabubuo sa isipan niya ang isang maitim na balak. Para kay Feli, kung mawawala ang lahat at kung maghihirap sila Tony at Juliet, hindi na niya mararamdaman ang inggit. Kaya naman lumapit siya sa isang matandang babae sa kabilang barangay. Kinatatakutan ito ng mga tao, sinasabing kaya nitong gawin ang hindi kayang ipaliwanag ng doktor. Noon, hindi naniniwala si Feli sa mga ganitong bagay, pero ngayon wala na siyang pakialam. Walang pag-aalinlangang kinuha niya ang bag at lumabas kahit madilim na noon. Wala na akong dapat pang ikainggit sa kanila matapos ang gagawin kong ito. Naglakad si Feli papunta sa bahay ng nasabing matanda. May malamig na pakiramdam na gumapang sa likod niya, tila nagsitaasan ang mga balahibo niya sa batok. Parang pinipigilan siyang huwag ng tumuloy, pero hindi siya umatras. Nakita niyang nakaupo sa labas ng bahay nito ang matandang babae. Abala ito sa pagdidikdik ng mga dahon sa isang mangkok.
Nang tumapat si Feli sa harapan nito, dahan-dahang inangat ng matanda ang paningin nito. Anong kailangan mo sa akin? Gusto kong magdusa ang kapitbahay ko. Gusto kong mawala sa kanila ang lahat ng kinaiinggitan ko. Ngumiti ang matanda, tiningnan niya si Feli mula ulo hanggang paa. Parang sinusuri kung sigurado siya sa gustong ipagawa. Nanginginig ang mga kamay ni Feli habang inilalabas ang isang pares ng tsinelas ng dalawang mag-asawa mula sa kanyang bag. Lumang-luma na ito, halos napupudpod na ang talampakan. Walang sinabi si Feli nang inabot niya ang tsinelas sa matanda. Sisiguraduhin kong mararamdaman nila ang gusto mong iparamdam sa kanila. Kinuha ng matanda ang tsinelas na yon, hinagod ng tela bago ipinikit ang mga mata, tsaka tahimik na bumulong ng orasyon. Kinikilabutan si Feli habang pinapanood ang ginagawa ng matanda. Kumuha ang matanda ng itim na sinulid at mahigpit na itinali sa mga tsinelas tsaka itinali ang kabilang dulo sa isang manika. Ang sinulid na yon ang siyang nagdudugtong sa manika at tsinelas bilang pagkatao ni Mang Tony at Aling Juliet. Makalipas ang ilang sandali, dumilat ang matanda at kumuha ng isang maliit na bote sa isang kahon. Maitim na likido ang isa dito, ang isa naman ay may puting pulbos. Pinaghalo niya ito bago inabot kay Feli. Ikalat mo ito kung saan sila madalas dumadaan. Maghihirap sila tulad ng gusto mo at mawawala sa kanila ang lahat. Mahigpit na hinawakan ni Feli ang bote. Hindi na siya nagdalawang isip na pumunta sa bahay ng mag-asawa matapos roon. Kinabukasan nakaramdam si Mang Tony ng matinding sakit ng katawan. Akala niya ay simpleng trangkaso lang iyon. Dahan-dahan itong umupo sa kanila sala. Pinipisil niya ang kanyang mga tuhod, pilit na gumagawa ng paraan para maibsan ang kirot na nararamdaman at kahit si Aling Juliet ramdam din ang bigat ng katawan niya. Para siyang unti-unting nanghihina, nanginginig ang kamay niya habang hinahalo ang kape. Hindi ako makagalaw ng maayos. Hindi ko alam kung rayuma ba ito o trangkaso na. Baka naman kasi napagod ka lang kahapon. Sinabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka nang magsibak ng kahoy at may gasol naman na tayo. Napakatigas kasi ng ulo mo. Nagkakaedad na siguro talaga tayo kaya ganito. Pero sa mga sumunod na araw imbes na gumaan ang pakiramdam nila, lalo pang lumala. Halos nakakaisang banig na sila ng gamot pero wala pa ring epekto. Lumalaki na rin ang tiyan ni Mang Tony, parang may kung anong namumuo sa loob nito. Unti-unting namumutla ang balat niya, halos manilaw na. Kahit anong kain niya, para siyang laging gutom. Lalong lumalim ang kanyang pisngi. Pumapayat. At tanging tiyan lang ang lumalaki. Isang umaga, napasigaw ng malakas si Aling Juliet pagmulat ng mga mata niya. Tony, Tony, hindi ako makakita. Tony, wala akong makita. Nanginginig ang boses niya habang pilit na hinahanap ang kamay ng asawa. Nagpapanik na siya dahil wala man lang siyang maaninag na kahit ano sa paligid. Bagaman nanghihina na rin, pinilit ni Mang Tony na lapitan ng asawa. Mahigpit niyang kinapitan ang kamay nito. Huwag kang mag-alala, Juliet. Tatawagan ko si Rachel, ipapagamot ka niya. Pero hindi kaagad nakauwi si Rachel dahil sa trabaho nito. Kahit anong gamot ang ininom ni Mang Tony at Aling Juliet, walang nagbabago, lalo silang nanghihina. Bumagsak na ang katawan nila, halos hindi na sila makakain pareho. Hindi na rin sila makatayo sa kama. Isang gabi, malakas na halinghing ni Aling Juliet ang gumising kay Mang Tony. Hindi na nito kinaya ang sakit ng katawan niya. Nanginginig ito habang pilit na bumabangon. Halos matumba pa ito papuntang lababo. Napayuko at nasuka ito ng todo. Naiiyak pa ito habang sumusuka pero hindi pagkain ang lumabas roon. Maraming patay na insekto ang isinuka ni Aling Juliet. Tony, tulungan mo ako! Asan ka ba? Tony! Hindi na makapagsalita ng maayos si Aling Juliet dahil sa sunod-sunod yan pagsuka nito hanggang sa wala na siyang mailabas. Samantala, hindi naman na makagalaw si Mang Tony. Bawat hakbang niya ay parang napupunit ang mga laman niya pero pinilit pa rin niyang lumapit sa asawa. Ngunit bago pa siya makalapit, napaupo siya at namilipit sa sakit ng tiyan. Napasubsob siya sa sahig sa sobrang sakit hanggang sa masuka na rin siya at lumabas ang maiitim at malalaking buhay na bulate. Puno ng malapot na likido ang mga ito habang gumagapang. Nagsisigawan ang mga kapitbahay sa labas nang makita kung anong nangyayari sa dalawang mag-asawa.
Tumawag na kayo ng sasakyan dali. Diyos ko, ano bang nangyayari sa kanila? Kailangan tong malaman ni Rachel. Nang makarating kay Rachel ang nangyayari, agad siyang umuwi. Hindi na niya inalintana kung pinayagan ba siya ng kumpanya o hindi. Pagdating nito sa ospital, halos hindi na niya makilala ang magulang niya. Namayat na ang mga katawan nito, mapuputla at halos naninilaw na ang mga balat. Dali-dali niyang kinausap ang mga doktor, pero kahit sila ay hindi maipaliwanag kung ano nga ba talagang sakit ang meron sa mag-asawa. Habang nananatili silang nasa ospital sa kabilang bahay, tahimik naman na nakamasid si Feli mula sa kanyang pintuan. Sino kaya ang may gawa niyan kila Mang Tony? Hindi na naawa. May edad na sila, tapos ganun pa yung gagawin, napakawalang puso. Kung walang makikitang sakit sa kanila, malamang malaki ang inggit ng nagpabarang sa kanila. Nanuyo ang lalamunan ni Feli nang marinig ang usapang iyon ng mga kapitbahay niya. Sa kanilang lahat siya lang naman ang bukod-tanging nakikipagsabayan sa dalawang mag-asawa. Marahas niyang isinara ang pintuan at saka marahas na nagsalita, dapat lang sa kanila yon. Walang dapat ibang sisihin kundi sila lang rin. Pero kahit ilang beses pang ulit-ulitin yon ni Feli, sa isip niya may kung ano pa ring bumabagabag sa kanya. Tahimik na nakaupo noon si Rachel sa tabi ng kama ng kanyang mga magulang. Mariing nakaikom ang mga kamao niya at malalim ang iniisip. Mag-iisang buwan na silang nasa ospital, pero kahit isang doktor, wala pa ring makapagsabi kung anong sakit ang dumapo kina Mang Tony at Aling Juliet. Naaawa na siya sa paghihirap nila, lalo na tuwing hahanapin siya ng ina para hawakan ang kamay nito dahil hanggang ngayon hindi pa rin ito makakita. Anak, baka ito na talaga ang kapalaran namin ng tatay mo. Hayaan mo na kaming magpahinga. Hindi ma, ngayon pa lang ako bumabawi sa inyo. Hahanap ako ng paraan. Hindi pwedeng ganyan na lang kayo. Alam ni Rachel na wala na sa ospital ang makapagpapagaling sa mga magulang niya noon. Kailangan na niya silang ipatingin sa iba pang paraan. Nagtanong-tanong siya sa mga kakilala hanggang sa may nagsabi sa kanya tungkol sa matandang babae na may kakayahang gamutin ang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Kaagad siyang nagtungo roon. Pagdating niya sa bahay nito, naamoy niya kaagad ang matapang na usok ng sinunog na kamangyan. Lumunok si Rachel at pilit na pinapakalma ang sarili. Matutulungan niyo ho ba ako? Dalhin mo sila rito at gagawin ko ang makakaya ko. Kinagabihan. Akay-akay niya ang inang si Aling Juliet. Habang pinagtutulungan naman ng dalawang lalaki ang pagdadala kay Mang Tony. Pagkarating nila sa bahay ng albularyo, hindi na ito nag-aksaya pa ng oras. Sinindihan nito ang mga tuyong dahon na may kamangyan. Nagsimula itong bumigkas ng orasyon, tsaka ito kumuha ng isang mangkok ng tubig at marahang gumuhit ng mamamanga simbolo sa noo, palad at talampakan ng mag-asawa. Napaliyad si Mang Tony habang nanginginig ang buong katawan nito. Napakapit naman ng mahigpit si Aling Juliet sa braso ni Rachel. Tiisin niyo ang sakit. Ito lang ang tanging paraan para maalis ko ang itim na mahikang inilagay nila sa inyo. Napanganga si Rachel. Nang makita ang itim at malagkit na nalikidong, unti-unting lumalabas mula sa pusod ng kanyang ama. Napahiyaw naman ng malakas si Aling Juliet, halos tumirik na ang mga mata at pagkatapos ng ilang minuto, natahimik silang lahat. Marahang gumalaw si Mang Tony nang dumilat ito. Humihikbi naman si Aling Juliet habang pinagmamasda ng paligid. Wala nang masakit sa akin. Nakakakita na ako ulit. Rachel anak, nakikita na kita. Nakikita ko na kayong lahat. Mabilis na pinunasan ni Rachel ang luha sa kanyang mata. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Parang magic na naglaho ang lahat ng nararamdaman ng mga magulang niya. Kinabukasan, tuluyan nang nawala ang sakit ng mag-asawang sila Tony at Juliet. Nang lumakas na ang katawan nila, hindi na nagdalawang isip pa si Rachel sa plano niya. Aalis na tayo dito, Mama at Papa. Hindi kayo nararapat sa lugar na to. Hindi sa tabi ng mga taong gusto kayong pahirapan. Wala nang nasabi pa sila Mang Tony at Aling Juliet. Alam nilang wala nang dahilan para kontrahin pa ang anak. Dahil maging sila man, ayaw na nilang manatili sa lugar na kinalakihan nila. 2 truck ang dumating roon kinahapunan, hinahakot na nila ang mga gamit ng mag-asawa. Nagkukumpulan naman ang mga kapitbahay nila,
kanya-kanyang bulungan ng bawat grupo. Ngunit hindi na sila pinansin pa nila Mang Tony hanggang sa makaalis na sila ng tuluyan. Kahit sa akin man mangyari yung ganon, gugustuhin ko ring umalis dito. Bakit pa ako mananatili sa lugar na to kung nandito naman ang nagpahirap sa akin? Kahit ako rin, maswerte pa rin nga sila at nakaligtas sila sa ganong sakit. Nakakalungkot nga lang, mabait pa naman niyang mag-asawa. Sa bahay ni Feli na dati punong-puno ng mga gamit na pinagmamalaki niya, ngayon ay halos wala ng laman. Wala na ang mga mamahaling sala, set na ipinagpilitan niyang bilhin. Wala na ang refrigerator na halos hindi naman niya nagamit. Wala na rin ang malaki niyang TV. Isa-isa niyang binenta ang mga gamit niyang iyon para lang mabayaran ang patong-patong niyang mga utang. Pero kahit ano pang ibenta niya, parang walang nababawas sa mga utang niya. Para itong isang hukay na kahit na anong ihulog mo ay hindi napupuno. Araw-araw, dumadating ang mga naniningil sa bahay nila. Hoy Feli, magbayad ka na. Aba, hindi naman pwede yung binubukas-bukas mo na lang ako. Nako, alam mo namang wala pa akong pera sa ngayon. Aba, problema ko pa kung wala kang pera. Yan ang hirap sa'yo eh. Utang-utang ka noon, tapos ngayon wala ka naman palang pambayad. Hindi na alam ni Feli kung saan siya tatakbo noon. Halos hindi na siya lumalabas ng bahay. Pinagbabantaan pa siya ng mga naniningil sa kanya. Hanggang dumating ang araw ng pinakamalaking dagok sa buhay niya. Isang hapon, nakaupo siya sa malamig na sahig. Wala na kasing laman ang bahay nila noon. Nakatulala siya noon nang makita niya si Jemuel at may daladala na itong mga bag. Aalis na ako rito. Ano? At saan ka naman pupunta? Hindi ko na kaya, Feli. Hindi na kita kayang makasama pa. Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo. Kaya simula ngayon, bahala ka na sa buhay mo. Jemuel, wag mo kong iwan. Aayusin ko to. Aayusin ko lahat ng problemang ito. Paano? Paano mo aayusin? Sabihin mo nga sa akin. Paano? Ni hindi ka nga nagbabanat ng buto. Nanginginig ang kamay ni Feli habang hinahawakan ang braso ng asawa niya. Saglit siyang tinitigan ni Jemuel. Pro sa mata nito, wala nang natitirang pagmamahal pa sa kanya. Tanging pagod na lang ang mahahalata doon. Dahan-dahan nitong inalis ang kamay ni Feli, tsaka ito tumalikod at tuluyan ng umalis. Jemuel, hindi mo ko pwedeng iwan na lang. Jemuel, bumalik ka rito. Lumipas ang mga araw at unti-unting nagbago si Feli. Ang dating palaban at ma-pride na babae, ngayon ay palakad-lakad na sa bayan na parang wala sa sarili. Magulo ang buhok, madumi ang damit, at halos hindi na siya makatingin ng diretso sa mga tao. Isang tindera sa palengke ang kumausap dito pero hindi ito sumagot, lumingon lang siya rito. Kita sa mga mata niya ang matinding takot, kahit wala namang ginagawa ang mga iyon sa kanya, bago siya tuluyang tumalikod at naglakad palayo. Parang nasisiraan na yata si Feli. Kasalanan naman niya yan sa dami ng mga utang niya na hindi mabayaran, kaya siya nagkaganyan. Hindi na niya alam kung sino ang uunahin at kung saan kukuha ng pambayad niya. Sa bawat sulok ng bayan ramdam ni Feli ang bawat tingin ng tao sa kanya, tila mga aninong sumusunod, bumubulong, humuhusga. Hindi na niya alam kung guni-guni lang ba iyon o kung totoo na ang nangyari. Isang gabi nakita siyang nakaupo sa gilid ng kalsada, yakap-yakap ang sarili habang nanginginig sa takot. Huwag! Huwag niyo akong tingnan! Wala akong kasalanan! Wala! Wala akong ginawa sa kanila! Wala! Kasalanan nila yon. Kasalanan nilang lahat. Ngunit kahit paulit-ulit niyang alisin sa isip niya iyon, hindi niya pa rin matatakasan ang madilim na presensyang bumabalot sa kanya. Isang gabi habang naglalakad siya galing sa palengke, napadaan siya sa dating bahay nila Mang Tony at Aling Juliet. Nanginginig ang katawan niya, natatakot, pero hindi niya maintindihan kung bakit. Pinilit niyang lumakad palayo pero may kung anong pumipigil sa kanya. Dahan-dahan siyang napaatras at mabilis na tumakbo. Pagdating sa bahay niya, inilak niya kaagad ang pinto, hingal na hingal, pero kahit nasa loob na siya ng bahay, pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa para bang palaging may nakasunod sa kanya. Hindi! Layuan niyo na ako! Iwan niyo na ako! Tigilan niyo na ako! Hindi ko kayo kailangan, iwan niyo na ako, pakiusap! Doon, napatunayan nila na ang mga taong punong-puno ng inggit ay kailanman hindi makukontento sa kung anong meron sila dahil hindi nila kayang pahalagahan ang sarili nilang biyaya.
Sa halip na magsumikap para sa sariling pag-unlad, inuubos nila ang kanilang oras sa paghahambing ng kanilang buhay sa iba at sa kanilang walang katapusang paghahangad ng kung anong meron ng iba, unti-unti na pala nilang sinisira ang sarili nilang buhay.